Okay, good morning everyone. Continuation, lower time frame analysis. Pero review muna tayo, no? Ang review natin, bias natin is a correction, Correction from the higher time frame bias na bullish. So this is just a short correction or pullback. So lagyan natin ngayon ng line ito kasi nag-reject dito. So lagyan natin ngayon ng line ito red. And then lagyan din natin to ng line na red. Kaya lang mapapansin nyo, this red is long dotted line and this red is a solid line. So andito pa rin yung blue natin as weekly and yellow as monthly. Kaya lang sa mga newbie, mapapansin nyo, they are solid. And dito naman sa taas, they are long dotted line. Bakit? Price nandito kasalukuyan, all lines above the price is resistance and all lines below this price, present price is support. And para magkaroon lang tayo ng coding, yun nga, long dotted line for resistance and solid line for support. Yellow for monthly, weekly for blue for weekly and red for daily. Okay. So looking at the candlestick, last Friday we have a solid body, So bias is bearish pa din. Kaya nga lang meron siyang rejection ito. This is a buyer's rejection. So most likely pwedeng magkaroon ng pullback. Saan? Dito sa dalawang dalawang line na to. These lines are now acting as a resistance zone. And these three lines are now acting as support zone. Kung mabasag yung red, meron pang blue at meron pang yellow. Pag kukumparahin natin to, yellow or monthly is stronger than weekly or blue, and weekly or blue is stronger than red. Kaya kung mabutas yung red, may chances pa rin na mag-bounce siya sa blue. Pag nabutas yung blue, may chances pa rin na mag-bounce siya sa yellow. Kung nabutas yung yellow, wait, baka mamaya liquidity sweep. And that liquidity sweep is a sign na pwedeng magbabalik na siya sa long-term bias niya, which is bullish. But at the moment, doon muna tayo sa possible mangyari bukas. Malalaman natin yan when we go down lower time frame. Ang lower time frame natin, let's say 4 hours, is confirmed na talagang bearish ito. No? So bearish because there are high, lower high, lower high, lower high, lower high, no? And then series of low, lower low, sideways low, lower low, lower low. Kaya nga lang nandun na siya ngayon sa tinatawag nating yan. Medyo malapit na siya sa tinatawag nating support zone. So kung titingnan niyo to talaga, ang structured neto is, ang trend neto is pababa. Ayan, di ba? Pababa siya. Pababa. Pero wala namang confirmation na tataas na siya. Wala pa. And at the moment, ang makikita natin, there is, yung huling candlestick is bullish. Bullish. Rejection, ayun. Although small yung katawan, so ito, this is a buyer's rejection. So, posibleng ito ay mag-correct hanggang dito. Ano to, di ba? Ito yung daily resistance and weekly resistance. And resistance zone, yan. Posible. Kaya lang, meron pa rin tayong nakikita rito na tinatawag na fair value gap. So, pwedeng balikan yung fair value gap na yan or i-mitigate yung buntot. Pwedeng ganon. So, if there is a, anong tawag dito, a rejection, katulad nito, yan, inverted hammer, and then a confirmation, pwede tayong mag-execute ng sell dito and TP dito sa support zone na to. And then, stop loss dito. Ayan, pwede yan. If that happens, may rejection and then may confirmation ng 4 hours.
Yan. Kasi the moment na makita nyo yan, pwedeng baba kayo ng lower time frame, hintayin yung pullback ng 4 hours na yon. And that is, pwede kayo mag-enter doon. Or pwede kayo mag-enter dito. Depende kasi kung anong klaseng trader ka. Better, pag nag 4 hours yan, nagkaroon ng ganyan, baba ka pa rin ng mga 15 minutes or 5 minutes. Ano. Pero, subukan muna natin bumaba para makita muna natin kung anong nangyayari dito. And going back, look at this RSI. So, RSI now is bouncing sa 30. Samantalang yung daily is kako-cross niya sa 70 and almost trying to cross 60 or 50. Di ba? Yung 60 or 50. And bakit ganon? Ito pababa. Itong 4 hours pataas. So, yan kasi lumalabas yung 4 hours nandito. Nandito sa dulo na yan. At yung 4 hours is about to correct. So, ibig sabihin, ito ay nagko-correct. If we're going to use RSI as our indicator, on a daily, RSI is, sabi niya, bababa. On the 4 hours, sinasabi niya is, magko-correct muna ako. On a candlestick, magre-reject muna ako. Saan ako pwedeng mag-correct? Saan ako pwedeng pumunta? Resistance zone. Anong hihintayin ko ngayon if I'm going to use RSI? Kung magbabounce siya pabalik. Anong hihintayin ko dito pag dito naman if there is a rejection and confirmation? Kung 4 hours. But since 4 hours is medyo malaki-laki na yan, so try natin munang bumaba sa lower time frame. 1 hour. So, 1 hour, mapapansin nyo, same. Kung gagamitin natin RSI, yan, bumababa naman siya from here talaga. Ayun, bumababa from here. Yan. Nag-correct. To. And then, bumagsak uli. To, bumagsak. And then, nag-uumpisa uling mag-correct. Trying to correct. Diba, yung 4 hours nakaganon. So, ito ngayon, the whole thing na to, nandito siya. Nung 4 hours. Si daily naman nandito. Itong the whole thing na to, nandito naman siya. Possible na magko-correct. Kung titingnan naman natin tong to, possible magko-correct dito to. Pwedeng saka bababa. O yung tinatawag nating high, lower high, and possible lower high. Yan. But remember, meron siyang fair value gap. Yun, yung fair value gap. Yan. So, yung mga fair value gap na yan, pwedeng ito, bumalik dito, tapos ito, i-mitigate yan. Bago magkaroon ng confirmation na bababa. If this is 1 hour, ayan, pwedeng mag-enter dito, TP somewhere dito. Stop loss somewhere dyan. Or, if you go down lower time frame, pwede nyo hintayin yung correction ng lower time frame na 1 hour bago kayo pumasok. Okay? So, punta tayo ng 1 hour to, no? Punta tayo ngayon ng 30 minutes to 15 minutes. So, same, ano? Dito nakikita natin talaga kung ano to. So, because of our lines, color-coded lines, so, makikita natin ngayon, di ba? O, yun, no? Engulfing and somehow nag-pull back. And at the same time, ito ngayon yung RSI. RSI, pumasok na uli siya ngayon dito, nagpo-pull back. And at the same time, pasara na yung market niyan. So, but remember, our daily bias is bearish. So, and our lower time frame bias is nagbabounce. Nagbabounce siya. And at the same time, walang masyadong volume. So, mag-correct man yan ng konti, parang walang masyadong suporta. Parang ganon. Sa 30 minutes, ano? So, try natin ang
15 minutes. 15 minutes. So, sa 15 minutes, ayun, coming from the 30, ayan. So, gumagalaw siya pa sa taas yung price, pero tingnan nyo yung volume nagda-dry. So, the price is trying to, unti-unti na siyang pupunta rito. Ayan. Ito rin, unti-unti pumupunta dyan. Ayan, nagkakaroon siya ng low, higher low, possible higher high, and the possible, di ba ito? Actually, ito yung pinaka, this is the swing high. Possible, di ba? And remember, meron pa rin tayong fair value gap. Balikan nga natin yung fair value gap. Balikan natin yung fair value gap ng konti. Hindi natin namarkahan. Markahan natin, let's say, hanapin natin 1 hour. Yan. After this, 4 hours yan. 4 hours. So, after this, ayun yung fair value gap. Sige, lagyan natin. So, this is our fair value gap. Yan. Fair value gap. Yan. 1 hour. So, ayun. Diba? If the price pull back on a 4-hour daily time frame, possible na magkaroon dito ng yan, ganon. And then, parang buntot, yan. Pag nangyari yan, ibig sabihin, sellers ay nagre-reject. Dumating uli yung sellers. At kung yan ay magkakaroon ng red, ibig sabihin, nandiyan na yung seller on a lower time frame, 1 hour. Pwede kayong mag-sell talaga. Then, to be more sniper, sabi nga na iba, lower time frame, ayun. Kahit bumaba ka ng lower time frame, makikita mo yung fair value gap mo. Di ba? 15 minutes, yun pa rin. Kita mo, this is still your fair value gap. Yan. So, intraday, and then, ayan, RSI, possible to wait for, ayan, di ba? Possible to wait for the price to create another lower high. And possible rejection, yan, and possible confirmation for a sell. Kasi nga, on a daily basis, bearish pa rin yung market. Yan, paulit-ulit na yan. 15 minutes, So, bababa pa tayo ng 5 minutes, no? Yan. So, dito, kitang-kita natin, di ba? Meron ditong consolidation. Yan. So, this act as a resistance. And then, na-break siya rito. And possible ito ngayon ay, di ba, ayun, this is low, higher low. Possible na mag-create siya ng yan, higher high. Yan. Ito yung RSI. So, RSI now is about to reach the 70. So, pag reach dito, so, antay na tayo. Bababa pa tayo ng 1 minute. So, medyo pang-funded na yan. Okay. For those who are not yet funded, I suggest na start na mag-ipon-ipon na kayo. Hindi naman ibig sabihin funded na kayo, magla-live kayo. You will just be transferred, added to a GC funded trader. Para doon kasi may mga mas tuloy-tuloy na turuan other than this. May mga dagdag chart, ayun, ganun. So, this is just an answer dun sa ibang mga nag-PPM na parang kwentuhan. No, this is us before. Kaya lang, syempre, pagpasensyahan nyo na, nung December and January, mag-isa lang ako naggagawa sa Learning Hub. Talagang nakakapagod. So, for 3 days now, nakapahinga ako. So, we are back dito. Mapansin nyo, very simple lang yung ginagamit natin. We don't use so much indicators. But I incorporated RSI na tingin ko okay naman, and then the volume suggested by our mate Aldrin, and others now are becoming active. Sa mga nag-shares ng mga kanilang mga insight, Tony, Jet, I think Jet, and others, Meta Miel, marami, Maki, parang gano'n, Please continue doing so because nakakatulong yan, hindi lang sa iba, even me, natutulungan nyo ako to confirm yung mga nakikita ko. It's like a confluences between traders. And again, thank you very much and happy weekend. And tonight we will have a Zoom para dito.
to explain ito and to answer yung frequently asked questions sa mga newbies. See you tonight, I think 7:30 to 8, mga ganon.